Hi guys! Today, pag-uusapan natin ang viral na insidente involving Lalay the Crocodile. Yes, yung sumikat na buhaya sa Cabog Mangrove Park sa Zamboanga, Sibugay. Pero more than sa nakakashock na video, may malalim itong legal na implications. Let's break it down. So ito ang kwento, may 29-year-old na lalaki reportedly may mental condition na pumasok sa enclosure ni Lalay, akala niya statute lang, nag-selfie-selfie pa, then boom, kinagat siya, hinila at na-injure. Ang tanong ngayon, may pananagutan ba ang Cabog Mangrove Park? Pwede pa bang humingi ng danyos yung biktima kahit siya ang pumasok? Under Article 2176 ng Civil Code, may obligasyon ang mga public places like zoos and parks na siguraduhing ligtas ang mga bisita. Ibig sabihin, dapat may warning signs, secure dapat ang mga cages, lalo na kung dangerous animals, at may staff na nagmamonitor. Kung kulang ang safety measures nila, posible silang managot under quasi-delict o negligence. Yes, sinabi ng biktima na siya ang kusang pumasok pero may pag-asa pa rin ba siyang makasingil ng danyos? Yes, meron. Ayon sa Article 2179, kahit may contributory negligence ang biktima, pwede pa rin siyang humingi ng damages kung mas malaking pagkukulang ng Cabog Mangrove Park. Ang ibig sabihin, pwede siyang managot din pero hindi exempted ang park kung sila ay may pagkukulang. May mga previous cases na nagpapatibay dito. Sa kasong Picard versus Smith about acting as a reasonable and cautious person. Sa kasong Yamada versus Manila Railroad, kahit may sariling pagkukulang ang biktima, liable pa rin ang operator. Sa kasong Phil and Best versus Baki, kung hindi ligtas ang area, mananagot pa rin ang may-ari. So malinaw, kahit may part na kasalanan ng biktima, dapat pa rin tingnan kung may negligence ang establishment. Aside from civil damages, pwede pa rin kaharapin ng Cabog Park ang administrative sanction kung nilabag nila ang safety rules at criminal liability under Article 365 ng Revised Penal Code, reckless imprudence resulting in injury. Yes, pwede silang kasuhan kung mapatunayang sobrang kapabayaan ang nangyari. Kaya mga kaibigan, ang kwento ni Lalay the Crocodile ay hindi lang basta meme. It's a real legal lesson. Hindi sapat na may sign lang, dapat ligtas talaga. At kahit pasaway ang biktima, dapat handa pa rin ang establishment. Kasi at the end of the day, ang batas ay para protektahan ang lahat, lalo na ang vulnerable. Again, this is JM, and remember, I will always be your law companion.